Yun, no. Hello, hello, hello. Good evening sa inyo lahat. Ito yung recap dun sa Ragnarok updates. Hello, hello, hello. Ito yung recap dun sa AMA tuloy. AMA November 6 recap, no. So nung November 6 nagkaroon ng AMA with the CEO. Yung AMA, ito yung pwede kang mag-question and answer tungkol dun sa goal ng developer ng Ragnarok, no. Ito 'yon. So nagkaroon sila ng question portion para malaman kung ano yung magiging goal nila in the future sa mga holders, sa mga participants, tsaka sa mga players ng Ragnarok Master World, which is in Ronin Network. Sabi dito, hello Tamers, on November 6 we held our third AMA. Our CEO Alma and our dedicated CM Yamemuri sat down and addressed main questions. So pakibasa na lang hindi ko na siya i-elaborate pala. So punta na tayo dito sa specific question and answer nila. What is Seni allocation to Nyang Binds? Per Nyang Bind, per Wang Nyang Bind, 50 Seni, exchange and burn. So ibig sabihin kung meron kang 10 Nyang Bind, so ibig sabihin meron kang 500 Seni. Yun nga lang, pag ipapalit mo yun, pag binalit mo yun, mababurn yung Nyang Bind na holds mo. No. Yun, pag, additionally nga pala, kapag holder ka ng Nyang Binds, meron silang nagkakaroon sila ng raffle tickets, no. Pag napili ka doon, meron silang mga prizes katulad ng mga NFTs, mga ganyan, bla bla bla. Depende sa kanila, no. Sa Discord system nila yun i-announce. Meron din naman dito sa pag nakasubscribe ka sa kanila sa approximately 1.7% supply will reserve. Yun nga, no, 1% no, laki nun. So 1.5 billion yung allocation ng ano. So i-multiply mo sa 0.01. So 1.5 million, tama ba ako? Naka-allocate siya ng bind holder. Pag i-comment na lang, no. Simple math lang, no. More details on the distribution process will be shared later. Okay, will Nyang Binds burning begin before the TGE? Our goal to start burning Nyang Bind post TGE. So mauuna yung Nyang Binds, no, bago yung TGE. Gusto nilang i-burn na yung Nyang Binds. I don't know bakit. Siguro gusto nilang pataas yung presyo, baka gusto nilang pagdan ng panibago. The total supply of Seni will be 1.5 billion. Yun nga, dahil sinabi ko 1.5 billion. What is the team doing with Ron from upgrades? Pakibasa na lang po. Hindi ko rin masyadong maintindihan pa to. How will new Ragmons be introduced in the ecosystem? Yung bagong Ragmons, so yun nga, no, sa pre-season ngayon maglalabas sila ng 8 Ragmons, yung new Ragmons. So paano daw to ma-acquire? So kung holder ka ng Genesis Tamers, magkakaroon ka ng airdrop. Meron ding weekly mission based to Ragmon claims. So tingnan natin. Special events, siguro mga parapol. Siyempre sa sales, no, magbebenta sila. Siguro kamukha pa rin ang minting process sa Mabis Market. Will there be improvement or changes to the chest opening time reduction system? We plan to review and develop improvements, no. Yun nga, sa grading, collection, checking, and TGE. Yun nga, TGE, capital TGE, prioritization. Yun ang pinaka-prioritize. Siyempre, kaya tayo nandito para magkapera, no. Sana ang predictions dito is 1,000 pesos, no, $30 per Seni. So diba tayo, no, malay mo mag-LXSS, pabuluran pa naman ngayon, 75,000 ang BTC. If there's strong community feedback, we may prioritize this sooner. Currently, most of the option Ragmons are below level 7, which we find manageable. Yun nga, no. Actually, may mga NFTs ako, minerge ko na. Ang pinamataas ko is level 7 lang. Common pa yon, si Poring. Ang mahal kasi. So, ma-overpower na mga off-chain yung mga NFT holders. So, mas maganda na mas babaan pa nila sa level 7, no. Para naman hindi malugay yung mga NFT holders at hindi magkaroon ng negative feedback sa community. Kasi kapag ganito, mawawala na sa isa yung mga NFTs, no. Hindi na sila magbibilihan, for option na lang gagamitin nila. Yun nga lang, negative impact, wala silang ma-allocate na Seni.
Kasi dapat meron kang NFTs bago makapag-allocate ng ECNI, no? Sa Battlefield, kailangan meron kang 7 NFTs. 7 NFTs para maging 100%. Sa akin, hindi ko siya pinilit na 7 NFTs na gamitin, no? Meron din tong option. Pero yung mga option, yun yung ginawa kong high level. Yun yung ginawa ko. 70% lang ng CNI, no? Depende pa sa rank mo yan. Yung sa early season nakakuha ko ng 259 isa. Ngayong late season ewan ko lang kasi 60% ang ma-allocate ko yung nasa rank 500 ako. 500, rank 500 ako lang ganyan. Nung early 300 medyo malakas. Pero wala hindi pa rin ako strategy kasi. Will there be any changes in the leaderboard rewards? Okay, yun nga, no? Sabi nila, binasa ko na, sabi nila dito is bababa nila hanggang 5 kyaw, pero magkakaroon ng negative impact. So para magkaroon ng positive impact muna is i-maintain na nila sa kung anong meron ngayon at is when will the Ragmon rental system be implemented? Likely first quarter ng next year. So 2025 ng quarter magkakaroon na ng rental system. Yung rental system na yan is parang nagpa-rent ka. Babayaran ka nang nagre-rent sa'yo. Sana depende to kung anong class o kung anong level din, no? Sana mas mataas yung class, mas mataas yung level, mas malaki yung gas fee or mas malaki yung rental amount, no? Sabi nga nila rito, prioritize pa rin nila yung TGE. What advantage of benefits with regards to renting Ragmons? The rental system allows players to set their own terms, create mutual benefits earned from your rental offer, and other player can access Ragmons they need. Okay, goods, no? Para sa Axie to, sa Axie kasi delegations sa scholar. Sana magkaroon din sila rito ng delegations para magkaroon din yung may mga NFTs is magkaroon din sila ng mga scholars, yung mga manager dyan. Sana magkaroon dito ng manager system, no? Sana marinig to ng Ragnarok Masterboard system. Will there be any restrictions on users renting Ragmons? Not currently, person freedom in how they use rentals. Okay. Will there be any new mechanics or updates dito Stardust? Ito nga palang Stardust, no? Ito yung nakukuha natin sa website nila na ragmos.gg. Kiniklaim to everyday na na-release ito every 24 hours. Nag-start to siguro mga 3 months ago na. Actually wala akong palya dito. Meron na akong 83 Stardust, no? So mga nasa 2 months na yan, 3 like mga ganun. Will it be possible to gain sign in PBE? Yun nga, wala tayo na makukuha sa PBE na sign in kasi ayaw nila ma-devalue yun. Sa mga pre-season lang yan. How will Stardust affect Ragmon's progressions? NFT upgrades and breeding. Stardust will be required for breeding. Yun nga, pang breeding system yung Stardust. So good siya sa mga nag-early acquire and access sa Ragnarok, no? With a specific Ragmon's level 3 multipliers. Magkakaroon daw like level 1 initially. As we progress, higher level may be required. Introducing different collection concept like the Mythic collections, Baphomet, Zenobia, Maya, and Waifu collection featuring Zoe and other upcoming Ragmons. So yun nga, para tong sa Axie, no, palagi ko sinasabi si Axie kasi ito yung pinaka-mother ng lahat ng laro ngayon, no? Balik dito tayo nagbe-base kasi para mas maintindihan ng lahat. So kung merong parang may Summer Axis ka ganyan, Mythic Axis, ganyan Japanese, yun, parang ganyan. Ewan ko, tingnan natin in the future kung ano mangyayari dito. Can you provide some information about the breeding system? Yun nga, sabi ng system, kailangan mo ng ECNI, Yankee Token, Stardust, mature Ragmon at least. So mag-start ka, makakapag-breed ka at least level 5, no? Yung NFTs, hindi yung option, magkaiba kasi option tsaka yung NFTs. NFTs yung minent, yung option, yan yung na-acquire mo sa games, no? Ngayon, na walang value. Pang games lang talaga, higher levels improve breeding success. So mas higher the level, mas tataas yung success rate ng breeding mo. Each Ragmons will have a specific breeding recipe based on its rarity. Successful breeding may yield rare Ragmons, no? Such a road to success rate. Contracts are
ready and awaiting TGE. We believe this will be the Ragmons collector. Then we'll invite referral. O yung referral nga pala, ito yung sa yung beta season. Pre-beta season, nag-start yung mga nagbigay na yung sa mga nagbigay ng mga referral nila no, sa mga players. Okay, token generation event TGE. We aim for November TGE but we may adjust timing to optimize any value. So, nagpa-plus sila ngayon November ng token generation events, no? Ng Zenny. Pero i-adjust nila. We're exploring both centralized DEX and decentralized DEX exchange listing. Ito nga palang TGE na to, kung naalala nyo sa pixels, no? Hindi naman natin in-expect na madili siya sa Binance kaagad. Tignan mo, nag-pump into 50 pesos yung pixel. So, tiba-tiba yung mga unang nag-hold ng pixels nung nag-start pa lang siya. Sabay exchange, no? Sabay dump eh. Joke lang. Malay natin, itong Zenny, 1.5 billion lang naman yung allocation niya. So, malay mo, mag-ala AXS to, no? Kasi Ragnarok, global to. Global release to eh. Maganda at saka yung laro niya is wild, ang ganda, no. Ayun nga lang, meron pang kailangan mga picks na mga bug, yun, no? Okay. Itong TGE sana matuloy ito. Ang taas, bullish ako dito sa Ragnarok. Tsaka ngayon yung BTC 75,000 na, ano, nung nanalo si Trump. Congrats nga pala kay Donald Trump. Bullish ako ngayon. Pag nagwag 100,000 BTC babatakin niya to. Hindi natin tiba-tiba talaga. Hindi naman hindi not financial advice pero global to eh, itong Ragnarok eh. Tsaka ang ganda ng burning mechanism eh. Updated tokenomics, any contract, non-upgradable with all funds transferred. Okay, remove arbitrary allocation, unused future allocation will burn. Yun nga, mababurn ng Zenny, so mawawala sa hindi mai-hold, i-burn, so mas tataas pa. Okay. Basahin nyo lang yung iba, masyado lang mahaba. Okay, handing remaining reward from the beta season, post TGE, any leftover rewards will burn. Yun nga, no? Mababurn yung mga leftovers. Rewards will be distributed predictably, rewarding. Okay, hanggang 10, no more than 10k orang. So, lahat ng mga nag-participate sa pre-season, sa beta season ng Ragnarok Master World, kung nasa 10k ka pataas, magkakaroon ka ng rewards. Pero i-emphasize ko rito, kailangan at least merong NFTs, no, na ginamit doon para magkaroon ka ng allocation. Kunyari, ang required nila is 7 NFTs eh, 100% yun. Kung meron kang 4 o 3 NFTs, siguro mga nasa 50% ng Zenny na naka-align dun sa rank mo, yung makukuha mo, no. Example sa akin, nung sa early era, nakakuha ko ng 259 Zennies lang, no. Ngayon hindi pa nila ine-airdrop yung sa late era. Nasa top 600 naman ako ngayon. Hirap naman pataas eh. Ang dami kasing option na tataas. Parang na-overpower yung mga NFT holders. Pero sana magkaroon sila ng magandang update para dito na para hindi ma-devalue yung mga NFTs ng mga holders during season. Regular season reward structure, player rewards allocation. Okay, 1%. First regular season rewards for Zenny 4,652, 504 Zenny. So bullish ako dito sa Ragnarok. Bullish ako dito. Sana mag-alax ito. Sana magkaroon din sila rito ng delegation for the manager sa may mga nag-hold ng mga NFTs katulad ko. Hindi naman madami pero meron naman ako NFTs. Maganda rin yung rental system nila kasi yung mga holder ng NFTs is hindi sila magdadump, no. At least i-hold nila, at least naka-hold yung NFTs mo. At the same time is sa rental system is nagkakaroon ka na naman parang bayad, ganun. Tsaka shoutout nga pala kay Baya Crypto Nation sa
paggawa niya ng video na to. Maraming salamat bro. Pwede naman. Pwede ka rin maging scholar ko. Sa tropa naman tayo. Sa mga gusto maging tropa ko dyan, subscribe nyo lang yung YouTube channel ko. No? Ito yung YouTube channel ko. Maraming salamat kay Bayad Crypto Nations. Tol, salamat. Sa gustong maging scholar dyan o maglalaro ng Ragnarok, meron din akong guild. Ang pangalan is Barangay Popay Bato. Hanapin nyo lang. Hindi ako malakas maglaro, pero pangtambay lang. Sinong paki-subscribe na rin yung mga videos ko, no? Kung gusto nyo naman itong content, basta magpo-focus lang ako sa Ragnarok. Dito ako bullish. Yung mga videos ako dito, konti pa lang, tinatamad kasi akong gumawa. Pero kung magiging 100 subscribers ko this week, dadalasan ko ng pag-upload ng mga games and videos and tutorials na. So kung mabalik sa video na to, please hit the subscribe button and pakipollow na rin comment. Paki-comment na rin yung mga address ng Ronin nyo sa mga gustong maging scholar in the future. Meron nga rin pala tayong access. So yun lang, bye bye. Peace.